Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig. Maglebak-lebak na dyan with evidence na ko po. Parang nagkagulo ang mga tao sa Luzon at sa Mindanao. Kasi same day, particularly same time, itong mangyayaring bagong Pilipinas at saka itong candlelight prayer rally sa Mindanao. Yung bagong Pilipinas sa Luzon, while itong prayer rally sa Mindanao, sa Davao. Naku, may maraming intriga na di umano daw itong bagong Pilipinas ay parang pangtapat daw sa prayer rally ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi una daw silang buo ng ganitong programa. Noong nalaman daw ng kabila ay parang tinapatan. Naku, parang iba na ngayon. Parang hindi na unity. Naku. Meron ako napanood na video kung saan in-explain talaga kung sino ang nakaunang mag-isip ng ganito mga rally-rally. Okay, let's all watch this video ha. Ito yung video ni credit ha kay Mr. Badong Aratelis Real Talk Vlog sa Facebook. Okay, meron siyang na-interview. Okay, 1, 2, 3, let's begin. Po ako ng Duterte. Galing po ako sa Bulacan, sir. Baka pwede po kayo ma-interview. Nagsabi po sila, kayo daw po yung nagpa-sponsor ng mga tatak na yan. Kasi nagpatatak po ako ng t-shirt para bukas. Maraming salamat. Opo, initiative natin ng opisina, of course, with the support of our Congressman Paulo Duterte. Pinangunahan natin ito para naman na tumaas kasi yung demand ng mga t-shirt naghihingi, hindi naman kaya sa budget natin na mamigay ng mga t-shirt. So kaya hinikayat natin, ako meron kayong mga lumang t-shirt dyan, gusto yung pa-imprentahan, dali na lang dito. Kaya inilusad namin itong free t-shirt printing in preparation for tomorrow's rally. Hanggang kailan po yan, yung free t-shirt printing nyo? Supposedly hanggang today lang ito, but I understand mag-i-extend sila hanggang tomorrow. Opo. Before sa rally. Bali po kasi napasabihan po kami bukas. May magaganap yata na meeting ng mga leaders. Tapos sa hapon po yung rally. Ano po ba yung magaganap bukas para po mas maliwanagan yung nanonood sa atin sa iba't ibang parte ng Pilipinas? Ito po ba, tatapatan daw nyo yun sa Quirino Grandstand? Totoo po ba yan? Sa totoo lang, hindi ko alam na meron palang aktibidad sa Quirino Grandstand. Hindi ko alam na may aktibidad sila. Nalaman ko lang na parang baliktad, parang kami atang tinatapatan. Pero tinapatan man o hindi, talaga nakaschedule na ito. So wala pong kinalaman, hindi po kayo, kasi yun po lumalabas eh. Tinapatan daw ng mga Duterte yung rally sa Quirino Grandstand. Hindi, nagdududa nga kami ang tinapatan dito eh. So totoo lang, matagal na ito na schedule talaga. Bukas, darating ang mga iba't ibang leader sa iba't ibang lugar, not only in Mindanao, but from the entire country, darating tomorrow. Yun, magkakaroon na pagtitipon-tipon doon dito sa may Grand Mensing Hotel. I'm not privy kung anong mga pag-uusapan doon kasi kami dito, tutulong din kami sa preparation sa rally. Kumusta naman po ang preparation nyo sa rally ngayon? Ay, maganda naman po at nakasalukuyan namang naka-in-place na yung security measures natin kasi yun ang unang-unang concern natin, no? Yung seguridad. Paalala lang po sa ating mga taong bayan na dadalo bukas na bawal po magdala ng mga backpack, ano? Bawal din magsuot ng mga jacket kasi may ordinansa tayo dyan. Ito po. Konsi. Okay na to? Papacheck na lang natin. May mga kumakalat naman ng mga security forces natin. Kasi para lang masiguro natin, no? Hindi natin alam kung anong mga balak ng mga masasamang elemento pero sinisiguro natin yung dadalo bukas safe sila dito sa siyudad ng Davao. Okay, mga ilan po yung tinatantyan yung dadalo bukas? Narinig ko parang nasa mga mahigit 50,000 daw. Wow, 50,000! Kabahan na yung mga taga Quirino Grandstand. Hindi kasi kung sabihin mo lang 100 per barangay, we have 182 barangays, nasa 18,000 na yun. Davao City lang yun. May darating pa sa iba't ibang lugar. So we're really expecting na maraming tao darating. Kaya nga, may mga kakalsadahan kami dito na sarado muna. Kaya inihikayat natin yung mga motorista na kung pwede, naglabas na kayo ng listahan sa mga kalsadang iwasan para hindi na sila maabala bukas.
So maraming salamat po, Councilor Tech Ocampo, no? Tama po. So, yun na nga mga kabibig. Expected nila 50,000 people will be attending the prayer rally ng mga Duterte. Nako, nandun ba kaya si BP Sara later, no? Nako po mga kabibig. So, itong bagong Pilipinas kick-off rally ngayong araw na to, 6 p.m. din, gabi din, at Quirino Grandstand, Manila. So, I'm sure naman marami ding mga magagandang programa na binibigay ang ating gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. May mga libre ding mga consultations. So, i-avail nyo itong mga libreng consultations na ibinibigay sa bagong Pilipinas kick-off rally. Maganda naman ang mga programa. Maganda naman yung itong bagong Pilipinas kick-off rally, which we're in baka ito lang talaga ang specific day na kailangan ilunsad na itong bagong Pilipinas nila. And let's see kung ano ang mangyayari later on, kung meron pa bang pagkakaisa. Mahirap naman kung yung vice presidente at presidente natin ay hindi magkakaisa, no? Pero yung mga past week, nakikita naman natin ang pictures na VP Sara at Pangulong Bongbong Marcos na they're okay. Maybe ginagawa lang ito ng mga DDS supporters prayer rally para pigilan itong People's Initiative or Charter Change. And I think naintindihan niya ni Pangulong Bongbong Marcos kasi open-minded siya eh. So ginagawa nila yon. Tinitingnan din ni Pangulong Bongbong Marcos kung para saan itong charter change, may makikinabang ba ang bansa natin or hindi. Pero hindi rin makakapigil yung prayer rally na iyan sa bagong Pilipinas kick-off rally. Which is maganda naman. Dalawang magagandang programa sa araw na ito. Prayer rally para hindi matuloy ang charter change or hindi ma-push itong charter change. At itong bagong Pilipinas kick-off rally kung saan nagbibigay ito na maraming incentives, maraming mga programa para sa Pilipino. At let's face the reality, ganun talaga ang kalakaran ng politika ngayon. Depende na sa tao kung ano ang iyong paniniwalaan, kung ano ang iyong gusto, kung sino ang sinusuportahan ninyo. Nasa sa inyo na talaga yan. So mga kabibig, ano ang iyong reaction tungkol sa mga issue na lumalabas ngayon na parang nagkagulo na, hindi na unity team, kundi buak-buak na unity team or giba na ang unity team, wala ng unity team. Ay, kung ganun, yung mga plataforma nilang ibinibigay sa atin during election, mawawala na rin ba yun? Ay, comment down below kung ano ang inyong reaction dito. And yung tinapatan, sila'y tinatapa, basta ganun. Pero ako, happy na lang ako pag makikita ko si Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte nag-uusap. Kasi alam ko, sila yung dalawang dapat pagkatiwalaan natin. Kasi pag wala tayong presidente at vice presidente, kahit magkaiba man ang mga landas na tinatahak nila, pero alam ko, ang ginagawa nila ay para sa bansa natin. And I'm sure on that. Bye everyone! See you next time!